Nasa 270. Hindi pa dyan kasama yung labor. Kasama dyan yung gas, yung mga nagamit natin, yung food color, ube, lard, vanilla, margarine, yung mantika natin. Bali, umabot siya ng 270. Tapos isama natin yung labor, kahit 30 lang, meron nasa 300. Yo mga ka-bakers, kumusta kayo? For today's video, may share naman ako sa inyo na video. Ikaw ba yung tao na mahilig sa hupya? Yan, gaya nito mga ka-bakers. So nagtataka ka ba kung maliit na hupya yung binibili nyo, tapos mapasabi nyo ang mahal naman. So ngayong itong video na ito mga ka-bakers, isi-share ko sa inyo kung magkano talaga yung kinikita sa mga ganitong hupya. Halimbawa sa isang gawaan, kung magkano yung pwedeng kitain o magkano yung expenses sa paggawa nito. Lalo na ngayon na mahal na yung mga ingredients. So yan, kung gusto mo to para magkaroon ka ng idea, panoorin nyo na itong video hanggang matapos para sunod na pagbili ka, hindi ka na magtataka kung bakit ganun kamahal or ganun lang siya kalaki. Sana magustuhan nyo itong video. Kung gusto mo to, panoorin mo lang hanggang matapos ng video para magkaroon kayo ng idea pag bibili kayo ng tinapay. So yan mga ka-bakers, meron tayo ditong 1 kilong first class. So ang una natin gagawin is yung kanyang upper do. Ito yung pabalat. So maglalagay tayo ng tubig. Ayan. So dito medyo matakaw tayo sa mantika. Ayan. Bale, isang buti na rin to, naghahalaga to ng 38 pesos. So ayan, tapos yung ating 1 kilo na first class nasa 45. So imimix ko lang to mga ka-bakers. Ayan, ganun lang. So tama lang yung kanyang lambot. Naubos lahat, yung wala na kayong magkikita na harina. Iba-ibang klase yung paggawa nito mga ka-bakers. Yung iba may asukal, sa atin wala na, ganito na. Tapos yung iba naman pinapasada. So ako ang gagawin ko dito ay ibabalot ko lang to siya sa plastic. So, meron tayo dito. Itong pambalot ko ay lagi ko itong ginagamit kaya marami ng mantika. Kita nyo parang dilaw siya. Mantika yan. Yan. Balot lang natin dyan. Ayan na. Yan, habang pinapahinga yun, gagawa naman tayo ng ating piling. So ito na yung kanyang piling. Maglagay tayo ng 1 kalahating third class. Ayan. 1 kilo to mga ka-bakers. Wash sugar. Pwede naman gumamit ng brown or mas maganda yung negro, kaso mas mahal yung kilo ng negro. Kaya ito na lang ginamit ko kasi dito yung wash, maraming pwede paggamitan ito. So maglagay tayo ng violet na food color. So maglagay din tayo ng ito yung flavoring na gamitin natin, Perna Primera. Dagdagan na lang natin para kasi konti na yung ating food color. So maglagay tayo ng tubig. Ayan, 1 cup. Maglagay tayo ng margarine, 150 grams. So pang commercial talaga to na recipe mga ka-bakers. Kumbaga pang bikeri talaga to siya na templada.
Dito kung gusto nyo maglagay ng mantika sa ating piling, pwede rin. Bawasan nyo lang yung tubig. Ako kasi ang dinamihan ko na yung tubig. Bali pag malagkit na lang mamaya, magdaad ako ng konting mantika. Kasi mahal yung mantika. So i-mix lang natin to lahat. Okay lang lambot nito. Mix lang natin, mag-combine lahat. Yan, pag ganyan medyo malagkit siya, pwede tayo maglagay ng konting mantika. Konti lang. Tapos i-mix lang natin mabuti. Tapos ang gagawin ko, ibabalot ko po din siya. Meron ako dito mga plastic na mga pambalot. Kasi ito na yung ano natin. I-push lang natin konti. Balot natin. Para mabuo. So ito yung kanyang ano to, ang tawag na aperdo. Ito yung pabalat. So bali ang hopya kasi dalawang klase ang kanyang pabalat. So gagawa pa tayo ng kanyang inner dough. Yung inner dough yun ang ano, yun ang nagpapalutong sa hopya, ng balat ng hopya. So ayan mga bakers, ganito gumawa ng inner dough. Ayan, meron tayo lard 100 grams. Tapos maglalagay tayo ng 100 grams na third class flour. Tapos imimix lang natin to na mag-combine silang lahat. Ayan. So pag ganito na siya, papalaman na natin dito. Ayan, push lang natin ang pagganan. Ilagay natin sa gitna. Balutin lang natin. Ayan. Tapos balutin ko ulit. Pero pwede na yun siya diretso. Binalot ko lang kasi maglalagay lang ako ng ano dito. Lilinisan ko lang kasi pa-plaster ko siya dyan. So yan, magamit tayo ng ating parilya. Maraming klase yung paggawa ng pabalat ng hopya mga ka-bakers. Ito sa akin ay ano to, rekta lang. Kasi pambikere talaga to siya. Style. Mabilisan na gawa. Hindi ka na magkukonsume ng malaking oras. Ayan, malapad na siya. Alam natin siya. Ayan. Bastonin na natin. So, ganito lang siya kalaki. So putulin na natin yan agad mga ka-bakers. Ito. Bali ang putol nito is nasa 20 or 25 grams. Ayan mga ka-bakers, tapos na ako ng putol ng pabalat. Bilangin natin kung ilan pabalat yung naputol natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 10 times 120. Tapos meron pa dito 25 piraso. Bali na putol sa balas is 135 pieces na pabalat to. So pagkakasahin natin to dito sa ating palaman. Kung ilan ang balat, dapat ganoon din ang kalalabasan ng palaman. Dito kasi tayo bumabase sa pabalat kung ilan yung maputol natin. Bali dito i-adjust na lang natin. Hindi kasi pwedeng dito tayo mag-adjust sa palaman tapos yung pabalat natin hindi ka nakaabot ng 100, hindi malalaki yung kalalabasan doon. Pag ganyan mga 135, pwede pa yan i-adjust hanggang mga 130, mga
Kahit mga 125 ganun mga kabakers. So mag-umpisa na ako magbalot. Maglalagay lang ako ng ayusin, linisan ko lang yung plancha ko, tapos lagyan ko na muna ng lard. Ito na mga kabakers, palitan lang natin ito. Ito yung tray natin, lagyan ko ng shortening. Medyo luma na itong mga tray kasi ito talagang ano natin para sa hopya. Yan. Tapos dito muna natin ito lalagay para makita nyo kung paano ako magbalot. Yan. So ganito lang, planchahan lang yung ating 5 piso. Ganyan kalaki yung 5 piso natin mga kabakers. Mga kabakers, nakatapos na tayo ng isa. So babanyahan na natin diretso. Ito yung pambanya natin. Ano to siya? Itlog na may food color, igilo, tapos linagyan ko na rin ng konting ibap. So bali ang laman nito is 40 to. Yan, 1, 2, 3 size 6 times 6. So banyahan na natin para salang na natin agad to. So yan, ganun lang magbanya natin. So ayan mga bakers, tapos na tayo nagbalot. Bale nagawa ko lang is 120 peraso. Ayan. So ayan, ang gagawin ko is painit na din tayo ng ating oven. Lulutuin na natin to. Salang na natin. Kailangan mainit na mainit yung oven. Update ko na lang kayo maya mga kabakers pag maluto na. So ayan mga kabakers, naluto na siya yung ating hopya. Bali naluto siya ng 12 minutes. Ito na siya. So ayan mga kabakers, i-reveal ko na sa inyo kung magkano yung nagasto ko dito sa isang gawaan ko ng hopya, no? So dito yung mga nagasto ko. Bali lahat-lahat mga kabakers yung nagasto ko ay umaabot ng 270. Yan yung 1 kilong first class nasa 37. Pero kung gagawa kayo nito mga kabakers, mag-iiba yung costing nyo dito kasi yung sa akin is sako-sako yung binibili ko pag nagpapadeliver ako. Mas makakamura ka doon pag sako-sako kasi yung harina, ang kilo nito pag bibili ka sa palengke ay nasa 50. Pag kilo-kilo nasa 50 yung kilo nito. Kaya ako kasi nasa sako-sako, pininta ko lang yung isang sako, kaya lumalabas siya na sa 37 yung kilo niya. Bale yung atin naman na third class at kalahati nasa 50 lang siya. Yung ating wash, 1 kilo, na bali pumapatak lang siya ng 61 sa isang sako. Pag sako-sako yung bibilhin ng mga bakers. Pero kung kilo-kilo, mas mahal to. Mas iba yung costing nyo dito, mas tataas. Bali dito yung nagasto ko ay nasa 270. Hindi pa dyan kasama yung labor. Kasama dyan yung gas, yung mga nagamit natin, yung food color, OB, lard, vanilla, margarine, yung mantika natin. Bali umabot siya ng 270. Tapos isama natin yung labor, kahit 30 lang, meron nasa 300. Bali nakagawa tayo ng 120. So sa tag 5 is 600. So ayan mga bakers, yun ang costing ko sa ginawa ko. Pero kaya na sinabi ko, kaiba-iba yung presyo ng mga ingredients natin. Kaya pag nag-costing kayo, baka ngayon umiba, posibleng tumaas pa siya or bumaba. Yan, yun ang naging ano natin, yun ang magiging binta natin nasa 600. Yan mga kabakers, bali itong hopya na to, bali naubos to siya ng hanggang 2 araw, pero sold out talaga yun siya, wala siyang napupull out. Kaya yung 600 na yun, mabibinta talaga yun siya. Okay, maminus natin yung 300, mayroon tayong 300, pero maliit pa naman siya. Pero pag pinagsama-sama yan, malaki na rin. Hindi naman lang ito yung ginagawa natin. So yan, hanggang dito lang mga kabakers. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo itong video na i-share ko sa inyo. Sana magkaroon kayo ng idea kung paano, kung malaki yung kinikita ng ganito mga tinapay or konti lang. Kaya nga sinasabi ko,
magkaiba-iba yung costing nito kasi hindi po parehas yung ating mga halaga ng ingredients. Yan, hanggang dito lang. Maraming salamat. Bye-bye.